Magandang umaga. Ito ay Agosto 24, 2024. Bago basahin ang liham, nais kong ipaalala sa iyo na sinabi ng kapatid na William Branham, mayroong dalawang magkasalungat na espiritu sa mundo ngayon, sa trabaho. Ngayon, hindi maring higit sa dalawang ulo, at isa sa kanila ay ang banal na espiritu na kumikilos. Ang isa ay ang espiritu ng diablo, at sa huling araw na panliling lang, ang mga tao sa lupa ay gumagawa na ngayon ng kanilang pagpili. Naririto ang banal na espiritu na tumatawag ng isang nobya para kay Kristo. Narito ang lingkod ng Diyos na kapatid na si Joseph Branham. Ngayon ang mga agila ay nagtitipon-tipon ng sama-sama sa sulat mula sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na mga agila. Kung nasaan ang priskang karne, nagtitipon ang mga agila. Gabi na, at ang hula ay natutupad sa harap ng ating mga mata. Ang ating mga puso ay nag-aalab sa loob nating habang inanyahan natin siya sa ating mga simbahan, sa ating mga tahanan, at sa ating mga putik na hubo sa kakahuyan. Siya ay magsasalita sa atin at maghayag ng kanyang salita. Kami ay nagugutom at nauuhaw sa higit pa sa Diyos. Pinili niya ang paraan na darating sa atin ang kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang propita na kanyang itinalaga at paunang itinalaga. Pinili niya si William Marion Branham na maging man of the hour para hulihin ang kanyang piniling mga tao ng oras. Tayo ang kanyang nobya. Walang ibang lalaki na maaaring pumalit sa kanya. Gusto namin kung paano niya ipahayag ang kanyang sarili. Hindi naman bitbitin, sunduin ang Diyos na nagsasalita sa ating mga tainga. Ang Diyos nagsasalita sa magitan ng mga labi ng tao. Ginagawa ang saktong sinasabi niya, gagawin niya, aayusin yan. Ginalaw ng Diyos ang kanyang mga kamay at mata sa mga pangitain. Wala siyang masabi kundi ang tinitignan niya. Ang Diyos ay may ganap na kontrol sa kanyang dila, daliri, maging ang bawat organo ng kanyang katawan ay ganap na kumikilos sa Diyos. Siya ang mismong tagapagsalita para sa Diyos. Kilala ng Diyos sa kapanahonang ito, ang simbahan ay magkakahalo. Sa makatuwid, inihanda niya ang kanyang propeta para sa ating kapanahunan upang tawagin at pamunuan ang kanyang hinirang na nobya sa pamagitan ng kanyang pinagtibay na salita. Sa kanyang dakilang plano, alam din niya na dadalhin niya ang kanyang propeta sa bahay bago ang kanyang pagparito. Kaya't ipinatala at iniimbak niya ang kanyang tinig upang ang kanyang hinirang na nobya ay laging may ganito ang sabi ng Panginoon sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay hindi sila magkakaroon ng tanong, hindi kailangan ng interpretasyon. Puro birhen na salita lang ang maririnig nila sa lahat ng oras. Alam niyang magkakaroon ng maraming boses at maraming kalituhan sa mga huling araw. Sa huling 3 linggo ay kinausap niya kami at inilagay ang oras ng aming nabubuhay. Sinabi niya sa amin ang tungkol sa mga huwad na propeta na babangon at linlangin ang mga hinirang kung maari. Kung paanong binulag ng Diyos ng panahong ito ang puso ng mga tao, kung paanong sinabi ng Diyos mismo sa pamagitan ng kanyang mga propesiya na ang mga bagay na ito ay magaganap sa kapanahonang ito ng Laodicea. Sinabi niya sa amin na wala nang hindi nagawa. Nakilala niya ang kanyang sarili sa ating harapan sa pamagitan ng mga bagay na ipinopropesiya tungkol sa kanyang gagawin sa araw na ito. Ang kanyang mismo mga kilos ay nagpapatunay sa atin na siya ay ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito ay ang kanyang tinig ng Diyos nakikipag-usap sa at ninirahan sa kanyang nobya. Naniniwala ka ba na ang mensaheng ito ay Hebreo 13:8? Ito ba ang buhay na salita? Ang anak ba ng tao ay naghayag ng kanyang sarili sa laman? Pagkatapos ay magaganap ang propesiya ngayong linggo kung maniniwala at susunod ka. May magaganap sa buong mundo na hindi pa naging posible sa kasaysayan ng mundo. Magsasalita ang Diyos sa pamagitan ng mga labi ng tao.
nakikipag-usap sa kanyang nobya sa buong mundo ng sabay-sabay. Ipapatong niya ang ating mga kamay sa isa't isa at ipinalangin ang isa't isa habang ipinagdarasal niya tayong lahat. Kayo dyan sa mga wire ng telepono, kung kayo ay naniwala ng buong puso habang ang mga ministro ay nagpapatong ng mga kamay sa inyo at ang inyong mga mahal sa buhay ay nagpapatong ng mga kamay sa inyo, kung kayo ay naniniwala ng buong puso na ito ay tapos na, ito ay tapos na. Ano man ang kailangan natin, ibibigay ito ng Diyos sa atin kung maniniwala lang tayo. At naniniwala tayo, tayo ang tapat niya na nobya. Ito ay magaganap. Ang haliging apoy ay naroroon saan man tayo magtipon at ibibigay sa bawat isa sa atin ang anumang kailangan natin. Ito ay ganito ang sabi ng Panginoon. Naway ang parehong banal na liwanag na ating tinitingnan dito mismo sa simbahan. Naway bumagsak ito sa bawat isa at naway gumaling sila sa panahong ito. Sinasaway natin ang kaaway, ang dyablo, sa presensya ni Kristo. Sinasabi natin sa kaaway na siya ay natalo ng ang kapalit na pagdurusa, ang kamatayan ng Panginoong Hesus at ang tagumpay na muling pagkabuhay sa ikatlong araw at ng 19 na raang taon. Hayaang punuin ng Espiritu ng buhay na Diyos ang bawat puso ng mananampalataya at kapangyarihan at nakakapagpagaling ng bertud mula sa pagkabuhay ng magmuli ni Hesus Kristo, na nakikilala ngayon ng dakilang liwanag nito na umiikot sa simbahan sa kanyang presensya. Sa pangalan ni Hesus, ipinagkaloob nito para sa kaluwalhati ng Diyos. Ikaw ang kanyang nobya. Walang makaagaw nito sa iyo. Wala. Natalo si Satanas. Maring mararamdaman mong may isang kutsara ka lang sa kanya. Iyon lang ang kailangan mo. Totoo. Kaya ito, ikaw ay kanya. Hindi mabigo ang kanyang salita. Paniniwalaan ito, tanggapin ito, panghawakan ito. Hindi ito mabibigo. Wala kang kapangyarihan, ngunit nasa iyo ang kanyang autoridad. Sabihin, tinatanggap ko ito, Panginoon. Akin ito. Ibigay mo ito sa akin at hindi ko hayang kunin ito ni Satanas. Anong oras na tayo? Walang ibang lugar na gusto kong puntahan. Ang banal na Espiritu ay nasa paligid natin. Higit pang revelasyon na ibinigay sa atin. Naayos ang mga wasak na puso. Lahat ay gumaling. Paano natin hindi masasabing, hindi ba nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin? At hindi ba nag-aalab ngayon upang malaman tayo ngayon ay nasa presensya na nabuhay na mag-uling Hesus Kristo, na sumasa kanyang kaluwalhatian at papuri magpakailanman. Brother Joseph Branham. Inaanyayahan namin ang mundo na samahan kami sa oras, 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Minsay 65-0801E. Mga kaganapang nilinaw ng propesiya. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang minsay. Genesis, Kapitulo 22, versikulo 17 hanggang 18. Mga awit, Kapitulo 16, versikulo 10. At mga awit, Kabanata 22. Mga awit, Kapitulo 35, versikulo 11. At mga awit, Kapitulo 41, versikulo 9. Zacarias, Kapitulo 11, versikulo 12. At Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 7. Isaias, Kapitulo 9 hanggang 6. At Kapitulo 40, versikulo 3 hanggang 5. Kapitulo 50, versikulo 6. At Kapitulo 53, versikulo 7 hanggang 12. Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 1. At Malakyas, ika-4 na kabanata. San Juan, Kapitulo 15, versikulo 23. San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 30. At San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 12 hanggang 35. Roma, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 13. Mga Hebro, Kapitulo 1, versikulo 1 at
Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Pahayag, Kapitulo 1, versikulo hanggang 3. At Pahayag, Kabanata 10. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org at www.sbfellowship.info. and www.sbfellowship.info. The scriptures again this week will be listed on both of our channels on YouTube. So please subscribe and hit the bell for future notifications. Until next time, God bless you.